Buhos ang ulan ng gabing iyon. Tila nakikiramay ang langit sa pagluluksa ng buong pamilya Villaflor. Pero para sa akin, ang bawat patak ng ulan ay parang musika ng tagumpay. Nakakatawa. Lahat sila ay umiiyak habang ibinababa ang kabaong sa lupa. Samantalang ako, ang kaisa-isang kapatid ng namayapa, ay nagpipigil ng nangiti sa ilalim ng aking itim na belo. Hinawakan ko ang malamig na marmol ng lapida. Rian Villaflor. Bulong ko sa hangin. Sapat lang para ako lang ang makarinig. Sa wakas, naging kapaki-pakinabang ka rin sa akin. Dahan-dahan akong yumuko para ilapag ang isang pumpon ng puting rosas. Pinisil ko ang aking mata para piliting lumabas ang isang butil ng luha. Kailangan nilang makita na ako ay nagdurusa. Kailangan nilang maniwala na ako ang kawawang ate na naiwan ng isang irresponsableng kapatid. Tumayo ako at humarap sa mga tao. Nakita ko ang awa sa kanilang mga mata. "Condolence, Rowena," sabi ng isang matandang kasosyo ni Papa sa negosyo habang hinahawakan ng balikat ko. "Ikaw na ang bahala sa lahat ngayon. Alam kong kaya mo yan." Tumango ako ng mahina. Kunwari ay nangihina sa sakit. "Gagawin ko po ang lahat, sir. Para kay Papa at para kay Rian." Ang sarap pakinggan. Ako na ang bahala. Ako na ang may-ari ng lahat. Wala na ang paboritong anak ni Papa. Wala na ang babaeng laging laman ng mga magazine dahil sa kanyang kabutihan at ganda. Wala na ang anino na laging tumatakip sa akin. Ngayon, ako na ang liwanag. Lumingon ako sa gilid kung saan nakatayo ang isang lalaking basang-basa na ng ulan kahit may nagpapayong sa kanya, si Ethan. Nakatingin lang siya sa kabaong. Tulala. Walang emosyon ang kanyang mukha, pero alam ko kung gaano kawasak ang puso niya. Sayang. Sayang dahil minahal niya ang maling babae. Pero hindi bale. Aayusin ko siya. Tuturuan ko siyang mahalin ako sa paraang hindi niya kailanman nagawa kay Rian. Lumapit ako sa kanya at kumapit sa braso niya. Naramdaman ko ang paninigas ng katawan niya. Tila ba napaso siya sa hawak ko. "Ethan," malambing kong tawag. "Halika na. Baka magkasakit ka pa." Hindi siya sumagot. Hindi man lang siya tumingin sa akin. Hinayaan ko lang siya. May oras para sa lahat. At ngayon, ang oras ay nasa panig ko. Lumipas ang 6 na buwan. Mabilis na nagbago ang ihip ng hangin. Kung dati ay amoy lupa at kandila ang paligid, ngayon ay amoy mamahaling perfume at champagne. Nakatayo ako sa gitna ng Grand Ballroom ng pinakamarangyang hotel sa Maynila. Ito ang gabi ng aking tagumpay. Ang gabing formal na iaanunsyo ang pag-upo ko bilang CEO ng Villaflor Group of Companies. At higit sa lahat, ang engagement namin ni Ethan. Tumingin ako sa salamin na hawak ko. Ang ganda ko. Suot ko ang isang kumikinang na gold gown na yakap ang bawat kurba ng aking katawan. Ang buhok ko ay nakaayos ng perpekto. Ang mga alahas na suot ko, na dati ay kay Rian, ay mas bagay sa akin. Mas kumikinang ang mga ito sa balat ko. "Ma'am Rowena?" Napalingon ako sa tawag ng aking assistant. "Yes?" "Ready na po ang lahat. Hinihintay na lang po kayo sa stage para sa speech nyo." Ngumiti ako. "Sige, papunta na." Hinanap ng mga mata ko si Ethan. Nandoon siya sa isang sulok, hawak ang isang baso ng wine. Suot niya ang itim na tuxedo na ako mismo ang pumili. Napakakisig niya tingnan, kahit na ang mga mata niya ay nananatiling walang buhay. Nilapitan ko siya. "Honey," bulong ko sa tenga niya habang inaayos ang kanyang bowtie. "Ngumiti ka naman. Ito ang pinakamasayang gabi natin." Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay parang dagat na walang alon. Tahimik pero malalim at nakakatakot. "Rowena," sabi niya sa mababang boses, "sigurado ka ba dito?" Humigpit ang hawak ko sa lapel ng jas niya. "Anong ibig mong sabihin?" "Ang kumpanya, ang kasal na ito." Tumawa ako ng mahina.
Isang tawa na malamig at matalim. Ethan, huwag mo nang sirain ang gabi ko. Wala na siya. Patay na siya. At ako ang nagligtas sa kumpanyang ito noong panahong lugmok tayong lahat. Deserve ko ito. Deserve natin ito. Hinawakan ko ang pisngi niya at huwag kang mag-alala. Matututunan mo rin akong mahalin dahil wala ka ng ibang pagpipilian. Nakita ko ang paglunok niya. Alam kong takot siya. Takot. Takot siya sa kung ano ang kaya kong gawin. At gusto ko yon. Ang takot ay isang mabisang tali para hindi makawala ang isang aso. Tara na, utos ko. Hinila ko siya papunta sa stage. Agad na tumahimik ang buong ballroom nang umakyat kami sa entablado. Ang spotlight ay nakatutok sa amin, nakakabulag, mainit. Ramdam ko ang paghanga ng lahat. Ang mga dating minamaliit ako, ngayon ay nakatingala sa akin. Kinuha ko ang mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ko. Ang boses ko ay puno ng kumpiyansa. Nagpalakpakan sila. Alam nyo, hindi naging madali ang taong ito para sa amin. Pagpapatuloy ko, habang kunwari ay tumitingin kay Ethan nang may pagmamahal. Nawalan kami ng isang mahalagang miyembro ng pamilya. Si Rian. Huminto ako sandali para magbigay-pugay kunwari. Pero sa gitna ng dilim, kailangan nating hanapin ang liwanag. At nahanap ko ang liwanag na yon sa paglilingkod sa kumpanya at sa piling ng lalaking ito. Tumingin ako sa crowd. Nakikita ko ang mga flash ng camera. Bukas, nasa front page na naman ako. Kaya ngayong gabi, gusto kong i-anunsyo hindi lang ang bagong direksyon ng Villaflor Group, kundi pati na rin ang pag-iisang dibdib namin ni Ethan. Sa wakas, magiging buo na ulit kami. Masigabong palakpakan. Tinaas ko ang aking baso para sa isang toast. Para sa hinaharap, para sa tagumpay, at para sa paglimot sa nakaraan. Dadaling ko na sana ang baso sa aking labi nang biglang blag! Bumukas ng malakas ang malaking pinto sa dulo ng ballroom. Agad na napahinto ang musika. Napahinto ang palakpakan. Ang lahat ng ulo ay sabay-sabay na lumingon sa pintuan. Sino ang nangahas na sirain ang moment ko? Mula sa dilim ng pasilyo, may narinig akong tunog. Clack, clack, clack. Tunog ng matutulis na takong na tumatama sa marmol na sahig. Mabagal, may diin, may awtoridad. Pumasok ang isang babae. Nakasuot siya ng isang pulang-pulang gown na tila gawa sa dugo at apoy. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng anino dahil sa ilaw sa likuran niya. Pero ang tindig niya, pamilyar ang tindig na yon. Hindi maari. Naramdaman ko ang pagbitaw ni Ethan sa kamay ko. Nilingon ko siya at nakita kong nanlaki ang mga mata niya na tila nakakita ng multo. Humakbang ang babae papasok sa liwanag ng ballroom. Nalaglag ang panga ng lahat. Ang mukha niya. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ko. Ang ingay ng bulungan, ang tunog ng mga kubyertos, ang musika. Lahat ay nawala. Ang naririnig ko lang ay ang dagundong ng puso ko na parang gustong kumawala sa dibdib ko. Nakatitig ako sa babaeng nasa pintuan. Ang mga mata na yon. Kahit natatakpan ng makapal na eyeliner at mausok na eyeshadow, kilalang kilala ko ang hugis ng mga matang yon. Ilang gabi ko yang tinitigan habang natutulog siya sa tabi ko noon. Rian? Gusto kong isigaw ang pangalan niya. Gusto kong tumakbo pababa ng stage at yakapin siya. Pero nanigas ang mga paa ko dahil kahit kamukha niya si Rian, parang ibang tao ang nakatayo sa harap namin. Si Rian ay mahinhin, laging nakayuko, laging takot makasakit ng damdamin ng iba. Ang babaeng ito ay nakataas ang noo. Ang suot niyang pulang gown ay may hiwa na umaabot hanggang hita, isang bagay na hinding-hindi isusuot ng Rian na kilala ko. At ang nangiti niya, hindi yun ang matamis na ngiti ng babaeng minahal ko. Isang nangiti yon na puno ng lason. Naramdaman ko ang pagdiin ng mga kuko ni Rowena sa braso ko. Masakit.
Pero alam kong mas masakit ang nararamdaman niya ngayon. Takot. Sino ka? Matinis na tanong ni Rowena sa mikropono. Halatang pilit niyang pinapatatag ang boses niya. This is a private event. Security! Pero walang security na gumalaw. Naglakad ang babae palapit sa stage. Bawat hakbang ng heels niya sa sahig ay parang pako na ibinabaon sa kabaong ng katahimikan namin. Huminto siya sa paanan ng hagdan ng stage at tumingala sa amin. Wala man lang bang welcome back dyan? Ang sabi niya. Ang boses niya ay malalim, husky at puno ng kumpiyansa. Sino ka ba? Ulit ni Rowena, halatang nawawalan na ng pasensya. Umalis ka na, bago ko ipakaladkad ka sa labas. Tumawa ng mahina ang babae, isang tawa na nagpatindig ng balahibo ko sa batok. Masyado ka namang mainit ang ulo, Miss Villaflor. Sagot niya habang dahan-dahang inaabot ang isang baso ng champagne mula sa waiter na dumaan. Hindi mo ba kilala ang bisita mo? Uminom siya ng kaunti. Hindi inaalis ang tingin kay Rowena. Ako si Veronica Imperial. Nagbulungan ang mga tao sa paligid. Imperial? Siya ba yung representative ng Altamirano Group? Ang ganda niya. Veronica Imperial. Ang pangalan ng representative ng conglomerate na gustong bumili sa kumpanya. Ang savior na hinihintay ni Rowena para makuha ang pera at makaalis na kami sa bansang ito. Namutla si Rowena. Mabilis pa sa 4:00, nagbago ang anyo ng mukha niya. Mula sa pagiging mataray, napalitan ito ng pilit ng ngiti. Ang ngiting ginagamit niya kapag may kailangan siya. Mrs. Imperial? Nauutal na sabi ni Rowena. Binitawan niya ang braso ko at mabilis na bumaba ng stage para salubungin ang babae. I'm so sorry. Hindi ko alam na darating ka. Ang sabi ng sekretary ko, next week ka pa. I love surprises. Putol ni Veronica. Tumingin siya sa akin. Nagtagpo ang mga mata namin. Sa loob ng 1 segundo, nakita ko ang isang pamilyar na kislap, isang mensahe, isang babala. Huwag kang magpapahalata. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Natauhan ako. Kailangan kong umarte. Ito ang plano. Ito ang dahilan kung bakit ako nagtiis ng 6 na buwan sa impyernong buhay kasama si Rowena. Huminga ako ng malalim at inayos ang coat ko. Dahan-dahan akong bumaba ng stage at tumayo sa likod ni Rowena. Welcome to Manila, Miss Imperial, sabi ko. Pinilit kong gawing formal at walang emosyon ang boses ko. I'm Ethan, Rowena's fiancé. Inilahad ko ang kamay ko. Tinitigan niya ang kamay ko ng ilang sandali bago niya ito tinanggap. Ang lambot ng palad niya, pero ang lamig ng hawak niya. Fiancé, ulit niya. Tila nilalasap ang salita. Ang swerte mo naman, Rowena. Gwapo, mukhang mabait at humigpit ng bahagya ang hawak niya sa kamay ko. 1 pisil, 2 pisil. Ang senyas namin. Mukhang tapat. Pagtatapos niya, binitawan niya ang kamay ko at muling hinarap si Rowena. Narinig ko ang speech mo kanina, sabi ni Veronica habang nililibot ang tingin sa ballroom. Touching. Nakakaantig damdamin ang pagmamahal mo sa kapatid mo ba yon? Nakita kong lumunok si Rowena. Oo, si Rian, mahal na mahal ko siya. Sigurado ako, kung nasaan man siya ngayon. Lumapit si Veronica sa mukha ni Rowena. Halos magdikit na ang mga ilong nila. Masayang masaya siya na makita kang nagpapakasasa sa lahat ng iniwan niya. Hindi nakakibo si Rowena, parang may bara sa lalamunan niya. Ngumiti ulit si Veronica, tapos ay tumalikod. Anyway, let's talk business tomorrow, shall we? Nandito lang ako para makita kung totoo ang mga naririnig ko tungkol sa Villaflor Group. Lumingon siya ulit sa akin bago maglakad palayo. Nice meeting you, Ethan. I have a feeling magkikita pa tayo ng madalas. Sinundan ko siya ng tingin habang naglalakad siya palabas ng ballroom. Iiwan ang amoy ng kanyang pabango, jasmine at vanilla.
ang paboritong pabango ni Rian. Nang makaalis na siya, agad na bumalik ang tapang ni Rowena. Bakit ganoon siya makatingin? Bulong ni Rowena sa akin ng gigil. At bakit kamukhang kamukha niya si Rian? Ethan, nakita mo ba yon? Hinawakan ko ang balikat ni Rowena. Imagination mo lang yan, honey. Pagsisinungaling ko. Dahil siguro sa stress at sa speech mo kanina. Magkaibang-magkaiba sila. Nakita mo naman, di ba? Masyadong matapang ang babaeng yon. Hindi ganoon si Rian. Tumangutango si Rowena. Pilit na kinukumbinsi ang sarili. Sa bagay, patay na si Rian. Nakita natin ang katawan niya. Kahit sunog na yon. Sure ako na siya yon. Niyakap ko siya. Pero ang mga mata ko ay nakatingin pa rin sa pinto kung saan lumabas si Veronica. Huwag ka nang mag-alala. Bulong ko. Ako ang bahala. Natapos ang gabi na parang isang panaginip. Puro kamay na nakipagkamay. Puro ngiti na walang laman. Nang makauwi na ako sa kondo ko, agad akong pumasok sa banyo at naghilamos. Tinitigan ko ang sarili ko sa salamin. Pagod na ako. Pagod na akong magpanggap. Pero ngayong gabi, nabuhayan ako ng loob. Buhay siya. At nandito siya para maningil. Tumunog ang cellphone ko sa bulsa ng coat na nakasabit sa pinto. Isang message mula sa unknown number. Binuksan ko ito. 5 salita lang. Pero sapat na para mapangiti ako sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan. Kumagat na ang isda, mahal. Pagkasara ng pinto ng aking hotel suite, agad kong hinubad ang aking maskara. Hindi ang maskarang literal, kundi ang ngiting kanina ko pa suot-suot. Ang ngiting puno ng kumpiyansa, ng kapangyarihan, ng kasinungalingan. Dumiretso ako sa malaking salamin. Dahan-dahan, tinanggal ko ang blazer ng aking mamahaling suit. Ibinaba ko ang strap ng aking silk camisole. Doon, sa aking balikat, nakatago ang katotohanan. Isang pilat, mapula, kulubot, pangit. Ito ang alaala ng gabing iyon. Ang gabing itinulak ako ni Rowena sa bangin at sinunog ang sasakyan habang nasa loob ako. Hinaplos ko ito. Wala na akong maramdamang sakit sa balat, pero sa puso ko, sariwang-sariwa pa rin ang hapdi. Rian! Bulong ko sa sarili ko sa salamin. Wala na si Rian. Kinuha ko ang lipstick na kasing pula ng dugo at mariing idiniin ito sa aking labi. Ang babaeng nakatingin sa akin ngayon ay hindi na ang maamong si Rian na laging umiiyak sa isang sulok. Siya na si Veronica. At si Veronica ay hindi marunong magpatawad. Bumalik ang alaala ng gabing iyon. Ang init ng apoy. Ang usok na sumasakal sa akin. At ang mukha ni Ethan nang hilahin niya ako palabas ng nagliliyab na kotse. Si Ethan. Siya ang nagtago sa akin. Siya ang nagdala sa akin sa ibang bansa para magpagamot. Siya ang gumawa kay Veronica. At ngayon, panahon na para gamitin namin ang apoy na sinimulan ni Rowena para tupukin siya. Base sa financial report na sinend niyo sa akin, Miss Villaflor, mukhang may hindi tumutugma. Tahimik ang buong conference room. Nakaupo ako sa kabisera ng mahabang mesa. Sa kabilang dulo, nakaupo si Rowena, pinapawisan kahit napakalakas ng aircon. Inilapag ko ang folder sa mesa. Ang tunog ng pagbagsak nito ay umalingaw-ngaw sa kwarto. Anong ibig mong sabihin, Miss Imperial? Tanong ni Rowena. Pilit siyang ngumingiti, pero halatang nanginginig ang mga kamay niya sa ilalim ng mesa. Sumandal ako sa aking upuan at pinag-cruise ang aking mga binti. Simple lang, sabi ko, diretsyong nakatingin sa mga mata niya. Ang laki ng kinikita ng kumpanya sa papel, pero ang cash flow niyo, tuyot. Saan napupunta ang pera, Rowena? O dapat ko bang itanong, saang bank account mo ito itinatago? Nanlaki ang mga mata niya. Excuse me? Inaakusahan mo ba ako ng embezzlement? Tumayo siya, galit na galit. I'm giving you facts, not accusations, kalmado kong sagot. Bilang magiging major investor, karapatan kong malaman kung ligtas ang pera ko. Unless
May tinatago ka? Tumingin ako sa mga board members. Nakita kong nagbubulungan sila. Nagdududa na sila. Good. Napatingin ako kay Ethan na nakaupo sa tabi ni Rowena. Nakayuko lang siya. Kunwari ay nagbabasa ng dokumento. Pero alam kong nakikinig siya sa bawat salita ko. Ayusin mo ang report na ito, Rowena. Utos ko sabay tayo. Bibigyan kita ng 24 hours. Kapag hindi mo maipaliwanag kung nasaan ang nawawalang pondo, I will pull out my investment. At alam mong babagsak ang kumpanyang ito kapag ginawa ko yon. Kinuha ko ang bag ko at naglakad palabas. Meeting adjourned. Hinabol ako ni Ethan sa hallway papunta sa elevator. Miss Imperial! Tawag niya. Sandali lang! Huminto ako at lumingon. Kunwari ay nagulat ako. Yes, Mr. Ethan. Sagot niya habang papalapit. Gusto ko lang sanang humingi ng paumanhin sa inasal ni Rowena kanina. She's just stressed. Ngumiti ako ng formal. Sanay ako sa stress, Ethan, pero hindi ako sanay sa mga magnanakaw. Bumukas ang elevator. Pumasok kaming dalawa. Pagkasara ng pinto, agad na nagbago ang hangin sa loob. Wala nang ibang tao. Kami lang. Nawala ang tapang sa mukha ko. Napalitan ito ng pangungulila. Ayos ka lang ba? Bulong ni Ethan. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. Ang init ng palad niya ay parang kuryenteng dumaloy sa katawan ko. Pagod na ako, Ethan. Sagot ko. Sandaling isinandal ang ulo ko sa dibdib niya. Ang hirap magpanggap na hindi kita kilala. Ang hirap makita na hinahawakan ka niya. Hinaplos niya ang buhok ko. Kaunting tiis na lang, mahal. Malapit na. Nakita mo ba ang mukha niya kanina? Takot na takot siya. Tumango ako at humiwalay sa kanya bago pa bumukas ang elevator sa ground floor. May kinuha ako sa loob ng aking bag. Isang maliit na bagay na kumikinang. Isang silver locket. Ito ang kwintas na bigay ni Papa sa akin noong 18th birthday ko. Ang kwintas na suot ko noong gabing namatay ako. Alam ni Rowena ang kwintas na ito. Alam niyang hinding-hindi ko ito huhubarin. Nasa sayo na ba ang plano? Tanong ko. Oo. Sagot ni Ethan. Ilalagay ko ito sa coat ko. Sigurado akong kakalkalin niya ang gamit ko mamaya dahil sa selos. Iniabot ko sa kanya ang kwintas. Nanginig ang kamay ko nang bitawan ko ito. Ito ang huling piraso ng lumang riyan. At ngayon, gagamitin ko ito bilang pain. Isuot mo sa bulsa mo, utos ko. Siguraduhin mong makikita niya. Kinuha ni Ethan ang kwintas at mabilis na isinilid sa bulsa ng kanyang jas. Handa ka na ba sa mangyayari? Tanong niya. Tumingin ako sa refleksyon namin sa pinto ng elevator. Handang-handa na. Sagot ko. Oras na para multuhin siya ng nakaraan. Ting! Bumukas ang elevator. Mabilis kaming lumayo sa isa't isa. Lumabas ako nang hindi lumilingon. Pero sa isip ko, nagbibilang ako. 1, 2, 3. Umuwi ka na, Ethan. Umuwi ka na sa kanya. Dahil sa sandaling makita niya ang kwintas na, yan sa bulsa mo, magsisimula na ang totoong laro. Matitikman ni Rowena ang sarili niyang gamot. Ang laso ng pagdududa. Ang apoy ng selos. Humanda ka, ate. Dahil ang multong kinatatakutan mo ay nasa loob na ng pamamahay mo. Nagising ako, nahabol ang aking hininga. Ang pawis ay tumutulo sa aking noo kahit na napakalakas ng aircon sa kwarto. Napaupo ako sa kama at mabilis na nilibot ng tingin ang paligid. Madilim, tahimik, walang tao. Pero jurado ako, narinig ko ang boses niya. Ate, ang boses ni Rian, basag, garalgal, parang nanggagaling sa ilalim ng tubig. Hinawakan ko ang aking dibdib, ang bilis ng tibok ng puso ko. Panaginip lang yon, Rowena. Paulit-ulit kong bulong sa sarili ko. Patay na siya. Nakita mo ang sunog na kotse. Walang nabubuhay sa ganoon. Pero bakit ganito ang pakiramdam ko? Mula nang dumating ang Veronica Imperial na, yun, hindi na ako tinatantanan ng mga anino ng nakaraan.
Ang mga mata niya, ang amoy niya, ang paraan ng pagtaas niya ng kilay kapag minamaliit niya ako. Bumangon ako at kumuha ng isang basong tubig sa bedside table. Nanginginig ang kamay ko kaya natapon ng kaunti sa kumot. Buisit! Ibinato ko ang baso sa pader. Nabaset ito at kumalat ang bubog sa sahig. Kailangan ko ng sagot. Hindi ako pwedeng mabaliw ng ganito. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ng private investigator na binayaran ko kahapon. 2:00 na ng madaling araw pero wala akong pakialam. Hello, Ma'am Rowena? Sagot ng lalaki sa kabilang linya, halatang bagong gising. May nakuha ka na ba? Bungad ko agad. Sino ba talaga ang Veronica na yan? Narinig ko ang pagbuklat ng mga papel sa kabilang linya. Ma'am, kakaiba po eh. Sinuyod ko na ang lahat ng records. Nahanap ko ang pangalan niya sa mga business registrations sa Singapore at Europe. Pero lahat yon, 2 taon pa lang ang tanda. Kumunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Bago mag-22? Wala po, ma'am. Walang birth certificate, walang school records, walang social media. Parang bigla na lang siyang sumulpot sa mundo 2 years ago na mayaman na agad. Napahigpit ang hawak ko sa telepono. 2 taon. 2 taon na ang nakalipas simula nang mamatay si Rian. Ghost identity. Bulong ko. Po? Wala. Ipagpatuloy mo ang paghahanap. Gusto kong malaman kung saan siya natutulog, sino ang kausap niya, at kung anong brand ng toothpaste ang ginagamit niya. Lahat. Binabaan ko siya ng telepono. Hindi ako pwedeng magkamali. Nagkataon lang ba? O sadyang pinaglalaruan ako ng tadhana? Bumukas ang pinto ng kwarto. Si Ethan. Kadarating lang niya. Mukhang pagod na pagod. Pero imbes na maawa ako, biglang nag-init ang dugo ko. Saan siya galing? Bakit ngayon lang siya umuwi? Bakit gising ka pa? Tanong niya nang makita akong nakatayo sa dilim. Hindi ako sumagot. Nilapitan ko siya. Inamoy ko siya. Alak, sigarilyo, at napatigil ako. Sa ilalim ng amoy ng usok, may naamoy akong pamilyar. Matamis, mabango. Vanilla at jasmine. Ang pabango ni Veronica, ang pabango ni Rian. Saan ka galing? Tanong ko. Pilit na pinapakalma ang boses ko kahit gusto ko na siyang sampalin. Sa opisina. Maraming tinatapos. Sagot niya sabay hubad ng kanyang jazz. Isinabit niya ito sa rack malapit sa pinto. Matutulog na ako, Rowena. Pagod ako. Dumiretso siya sa banyo. Nang marinig ko ang tunog ng shower, agad kong nilapitan ang jazz niya. Nanginginig ang mga daliri ko habang kinakapa ang mga bulsa. Cellphone, wallet, suhosi. Wala. Wala akong makita. Praning lang ba ako? Akmang aalisin ko na ang kamay ko nang may madama akong matigas at malamig na bagay sa inner pocket ng jazz. Dahan-dahan ko itong hinugot. Paglabas nito sa ilaw ng lampshade, parang tumigil ang pagtibok ng puso ko. Isang silver locket. Lumana ito. May mga gasgas, pero kilalang-kilala ko ang disenyong ito. Binuksan ko ito. Sa loob, may maliit na litrato namin ni Rian nung mga bata pa kami. At sa likod ng litrato, may nakaukit. To my beloved daughters, Papa. Napaupo ako sa sahig. Ang locket na ito, suot ito ni Rian noong gabing iyon. Nakita ko mismo sa leeg niya bago siya mahulog sa bangin. Sigurado ako. Paano napunta ito kay Ethan? Ibig sabihin ba nito, alam niya? Alam ni Ethan na buhay si Rian? Nagkikita sila? Niloloko nila ako? Gusto kong sumigaw. Gusto kong sugurin si Ethan sa banyo at saksakin siya ng bubog ng basag na baso. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Hindi. Kung magwawala ako ngayon, malalaman nilang natatakot ako. Malalaman nilang alam ko na. Kailangan kong mag-isip. Ako si Rowena Villaflor. Hindi ako nagpapatalo. Tumayo ako at mahigpit na kinuyom ang locket sa palad ko.
Masakit. Pero ang sakit na ito, ang gumising sa diwa ko. Kung si Veronica ay si Ryan, ibig sabihin, nagpapanggap siya. Nagpapanggap siyang ibang tao. At lahat ng nagpapanggap, may kahinaan. May bagay na hindi nila kayang dayain. Napangiti ako. Isang ngiting puno ng pait at puot. Naalala ko nung mga bata pa kami. Isang beses, muntik nang mamatay si Rian sa isang birthday party dahil nakakain siya ng hipon. Shrimp allergy. Napakalala ng allergy niya. Kaunting tikim lang, namumula na siya at hindi makahinga. Tiningnan ko ang pinto ng banyo. Naririnig ko pa rin ang agos ng tubig. Ibinalik ko ang locket sa bulsa ni Ethan. Wala akong sasabihin. Magmamaang-maangan ako. Pero bukas na bukas din, magpapahanda ako ng isang espesyal na dinner. Imibitahan ko si Miss Veronica Imperial. Ipapakain ko sa kanya ang pinakamasarap na hipon na mabibili ng pera. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mong itago, Rian. Dahil sa hapagkainan ko, malalaman natin kung sino ang tunay na patay at kung sino ang mamamatay pa lang. Parang sementeryo ang katahimikan sa hapagkainan, kahit na tumutugtog ang isang classical music sa background. Nakaupo ako sa gitna, sa pagitan ni Rowena at Veronica. Sa bawat kalansing ng tinidor at kutsara sa mamahaling porselana, parang may bombang tumitik sa loob ng dibdib ko. Alam ko ang plano ni Rowena. Ramdam ko ito sa paraan ng pagtingin niya kay Veronica. Matalim, mapanuri, naghihintay ng isang maling galaw. Ang buong lamesa ay puno ng mga pagkaing dagat, alimango, tahong, at sa gitna, ang piece de resistance ni Rowena, isang malaking bandehado ng garlic butter sugpo. Nanuyo ang lalamunan ko nang ilapag ito ng katulong. Ang amoy ng hipon ay bumalot sa buong dining room. Para sa iba, mabango ito. Pero para sa akin, amoy ito ng kamatayan. Alam ni Rowena, alam niyang allergy si Rian sa hipon. Isang kagat lang, mamamaga ang lalamunan niya at hindi siya makakahinga. Muntik na siyang mamatay noon dahil dito. Tiningnan ko si Veronica. Kalmado lang siya. Nakaupo ng tuwid, walang bahid ng takot sa mukha. Pero nakita ko ang bahagyang paggalaw ng kanyang lalamunan. Lumunok siya. Kain na tayo. Masayang anyaya ni Rowena. Kumuha siya ng isang malaking sugpo at nilagay ito mismo sa plato ni Veronica. You have to try this, Miss Imperial, sabi ni Rowena habang nakangiti ng matamis. Ito ang specialty ng chef namin. Fresh na fresh galing sa farm namin sa Roxas. Tinitigan ni Veronica ang hipon sa plato niya. Ang mga daliri ko sa ilalim ng mesa ay mahigpit na nakakuyom. Gusto kong hilahin ang plato niya. Gusto kong sabihing, huwag! Salamat, sagot ni Veronica. Ang boses niya ay walang ngatog. Hiniwa niya ang hipon gamit ang kutsilyo at tinidor. Alam mo, patuloy ni Rowena habang hindi inaalis ang tingin kay Veronica, naalala ko lang ang kapatid ko, si Rian. Hinding-hindi siya kakain yan. Allergy kasi siya. Nakakatawa, no? Isang maliit na pagkain lang, pwede na niyang ikamatay. Tumawa si Rowena. Tawang demonyo. Nagtaas ng tingin si Veronica at ngumiti. Sayang naman, sabi niya. Ang sarap pa naman nito. Itinusok niya ang tinidor sa laman ng hipon. Akmang isusubo na niya ito. Hindi pwede. Mamamatay siya. Sa sobrang panik ko, mabilis kong ginalaw ang kamay ko. Wash! Natabig ko ang kopita ng red wine sa harap ko. Tumumba ito at tumapon ang laman sa puting mantel. Papunta sa direksyon ni Veronica. Oh God! I'm sorry! Sigaw ko sabay tayo. Nagkagulo ang mga katulong. Lumapit sila, dala ang mga pamunas. Ito ang diversion. Ito ang pagkakataon para hindi niya kainin yon. Ethan naman. Iritang sigaw ni Rowena. Ang clumsy mo talaga. Tiningnan ko si Veronica. Sorry, Miss Imperial. Nabasa ba ang damit niyo? Gusto niyo bang magpalit o...
It's okay, Ethan. Putol ni Veronica. Hindi man lang siya natinag. Hindi siya tumayo. Ni hindi niya pinansin ang mantsa ng wine na malapit sa plato niya. Ang mga mata niya ay nakapako lang kay Rowena. Tulad ng sinabi ko, sabi ni Veronica, gustong-gusto ko ang hipon. Sa harap ng nanlalaki kong mga mata, isinubo niya ang hipon. Nguya. Lunok. Parang huminto ang puso ko. Hinintay ko siyang umubo. Hinintay ko siyang humawak sa leeg niya. Hinintay ko ang pagdating ng ambulansya. Pero walang nangyari. Kumuha pa siya ng isa pang piraso at kinain ito. Delicious, komento niya habang pinupunasan ang gilid ng labi niya gamit ang napkin. You have excellent taste, Rowena. Napatulala si Rowena na wala ang nangiti sa mga labi niya. Namutla siya na parang nakakita ng multo o mas tumpak sabihin parang nakakita siya ng multong hindi tinatablan ng bala. Hindi ka nangangati? Nauutal na tanong ni Rowena. Tumawa ng mahina si Veronica. Bakit naman ako mangangati? Unless nilagyan mo ito ng lason? No, of course not. Mabilis na sagot ni Rowena, pero halatang nadismaya siya. Akala ko lang. Never mind. Huminga ako ng malalim. Ang hangin na kanina ko pa pinipigil ay dahan-dahan kong pinakawalan. Uminom siya ng gamot. Sigurado ako. Naghanda siya para dito. Ang tapang mo riyan. Ang tapang-tapang mo. Natapos ang hapunan na parang walang nangyari. Si Veronica ang nanalo sa round na ito. Excuse me. Paalam ko nang nasa dessert na sila. I need to use the restroom. Masama yata ang pakiramdam ko. Go ahead. Matabang na sagot ni Rowena. Tulala pa rin siya. Iniisip kung paano siya nagkamali. Tumayo ako at naglakad palabas ng dining room. Pero hindi ako sa restroom pumunta. Mabilis akong dumaan sa madilim na pasilyo papunta sa home office ni Rowena. Ito na ang pagkakataon ko habang gulat pa siya. Pumasok ako sa opisina at dahan-dahang isinara ang pinto. Madilim sa loob, tanging ang ilaw lang mula sa buwan ang nagbibigay liwanag. Dumiretso ako sa computer niya. Alam ko ang password, Rowena Queen 01. Napaka-narcissist. Binuksan ko ang hidden folder na sinabi sa akin ni Rian. Black book? Nandoon lahat. Ang mga bank transfers, ang mga pangalan ng dummy corporations, ang ebidensya ng money laundering, at ang pinaka-importante, ang CCTV footage ng gabi ng aksidente ni Rian na akala ni Rowena ay nabura na niya. Sinaksak ko ang flash drive, copying files. Ang bagal. Sobrang bagal. 25%. Tumingin ako sa pinto. Tahimik pa rin sa labas. 50%. Pawis na ang mga kamay ko. 75%. Ethan, nanigas ako. Boses ni Rowena. Nasa hallway na siya. Ethan, bakit ang tagal mo sa CR? Papalapit na ang mga yapak niya. Tumingin ako sa screen. 90%. Ethan, nandyan ka ba? Ang boses niya ay nasa tapat na mismo ng pinto ng opisina. 99%. Nakita kong umikot ang seradura ng pinto. Copy complete. Hinugot ko ang flash drive kasabay ng pagbukas ng pinto. Wala nang oras para magtago. Bumukas ang ilaw. Ethan? Nakatayo si Rowena sa pintuan. Nakataas ang kilay. Ang mga mata niya ay mabilis na dumako sa kamay ko na nakasuksok sa bulsa at sa computer na bukas sa likuran ko. Anong ginagawa mo dito? Sa ikasa, 3:00 ng madaling araw. Nasa loob ako ng isang lumang apartment sa Quiapo. Ito ang safe house namin. Malayo sa kinang ng Makati. Malayo sa mga mata ni Rowena. Kanina pa ako pabalik-balik ng lakad. Ang bawat kaluskos sa labas ay nagpapatalon sa puso ko. Bakit wala pa siya? Sabi niya, nakuha na niya ang files. Sabi niya, papunta na siya. 1 oras na ang nakalipas. Napaupo ako sa sofa at hinawakan ang aking noo. Ang lamig ng pawis ko. Paano kung nahuli siya? Paano kung sa pagkakataong ito, hindi lang ako ang mapapahamak kundi pati siya? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Biglang may kumatok.
3 beses. Mabilis. Agad akong tumakbo sa pinto at sinilip ang peephole. Si Ethan. Binuksan ko ang pinto at agad siyang hinila papasok. Basang-basa siya ng pawis, gulo-gulo ang buhok at habol ang hininga. Pero ang mga mata niya, nagniningning. "Rian!" Bulong niya. Inilabas niya mula sa bulsa ang isang maliit na itim na flash drive. Napahawak ako sa bibig ko. Nanginginig ang kamay kong inabot ito. "Nakuha mo." "Muntik na," sagot niya habang isinasandal ang likod sa pinto at padulas na umupo sa sahig. Nahuli niya ako sa opisina. Akala ko katapusan ko na. Lumuhod ako sa harap niya at hinawakan ang mukha niya. "Anong ginawa mo? Anong sinabi niya?" Umiling si Ethan at ngumiti ng mapait. Sinabi ko na naghahanap ako ng kopya ng prenup agreement, na gusto kong siguraduhin na protektado siya. Naniwala naman siya. O at least, yun ang akala ko. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ibinaon ko ang mukha ko sa leeg niya. Amoy siya ng takot at pagod. Pero para sa akin, siya ang pinakamatapang na lalaking kilala ko. "Salamat," bulong ko, habang tumutulo ang luha ko. "Salamat dahil hindi mo ako iniwan." Humigpit ang yakap niya sa akin. "Hindi kita iiwan, Rian. Kahit kailan. Bukas. Sa kasal. Tatapusin na natin to. Magbabayad na siya." Tumayo ako at isinaksak ang flash drive sa laptop ko. Bumukas ang mga files, videos, bank transfers, emails. Nandoon ang video ng CCTV noong gabing iyon. Malinaw na malinaw ang mukha ni Rowena habang inaabutan ng pera ang lalaking sumira sa preno ng sasakyan ko. "Tapos na ang maliligayang araw niya," sabi ko, habang nararamdaman ang galit na humahalo sa saya. Tumingin ako kay Ethan. "Umuwi ka na. Kailangan mong magpahinga para sa palabas bukas. Kailangan nating maging handa." Tumayo siya at hinalikan ako sa noo. Isang halik na puno ng pangako. "Mag-ingat ka dito," sabi niya. "Mahal na mahal kita." "Mahal din kita." Lumabas siya ng pinto. Nang magsara ito, pakiramdam ko ay nabunutan ako ng tinik. Hawak ko na ang alas. Panalo na kami. Humiga ako sa sofa at ipinikit ang mga mata ko. Sa wakas, makakatulog na ako ng mahimbing. Kring! Kring! Nagising ako sa tunog ng cellphone ko. Umaga na. Ang sinag ng araw ay tumatagos sa maruming bintana. Kinuha ko ang phone. Si Ethan. Napangiti ako. Siguro ay tatawag siya para sabihing papunta na siya sa simbahan. "Good morning, future husband ni Rowena." Pangaasar ko. Pero walang sumagot. "Ethan?" Tahimik sa kabilang linya. Pero naririnig ko ang mabigat na paghinga. "Rian?" Ang boses niya. Basag. Nanginginig. Parang galing sa ilalim ng lupa. Nawala ang nangiti ko. Napaupo ako ng tuwid. "Ethan, anong nangyari? Nasaan ka?" "Huwag kang pupunta," sabi niya. Puno ng yak ang boses niya. "Parang awa mo na, Rian. Huwag kang pupunta sa kasal." "Anong sinasabi mo? Hawak na natin ang ebidensya. Ito na ang pagkakataon natin." "Alam niya, Rian. Alam niya lahat." Sigaw niya sa kabilang linya. Napatigil ako. Anong alam niya? Hindi siya naniwala kagabi. Sinundan niya ako. Alam niyang nagkita tayo. Alam niyang ikaw si Veronica. Lumakas ang kabog ng dibdib ko. "So ano? Mas maganda. Haharapin ko siya." Hawak niya si nanay. Natigil ang mundo ko. Si Tita Elena, ang nanay ni Ethan na may sakit sa puso. Ang babaeng tinuring na rin akong anak. Kinuha ng mga tauhan niya si nanay sa ospital kaninang madaling araw. Hagulgol ni Ethan. Sabi ni Rowena, kapag tumapak ka sa simbahan o kapag inilabas mo ang video na yan, papatayin niya ang nanay ko. Napahawak ako sa pader para hindi ako matumba. Ang demonyo. Ang demonyo mo talaga, Rowena. Rian, please.
Pagmamakaawa ni Ethan. Ayoko na. Suko na ako. Ibibigay ko na sa kanya ang gusto niya. Pakakasalan ko siya. Hayaan na lang natin siya. Basta ligtas si nanay. Burahin mo na ang video. Umalis ka na. Binabaan niya ako ng telepono. Natahimik ang buong kwarto. Hawak ko ang flash drive sa isang kamay at ang cellphone sa kabila. Gusto kong sumigaw. Gusto kong magwala. Bakit? Bakit laging nauuna ang kasamaan? Tiningnan ko ang flash drive. Kung buburahin ko to, ligtas si Tita Elena. Ligtas si Ethan. Pero habang buhay na mananalo si Rowena. Habang buhay, kaming magtatago. Habang buhay kaming magiging alipin ng takot. At alam ko, kilala ko si Rowena. Hindi siya titigil hanggat buhay ako. Papatayin niya rin kami sa huli. Tumulo ang luha ko. Masakit. Sobrang sakit marinig ang pagsuko ni Ethan. Pero hindi ako nagpakahirap ng 2 taon para sumuko lang. Hindi ako nagpagawa ng mukha, nagpalit ng pangalan, at namatay sa sarili ko para lang matalo ulit. Pinunasan ko ang luha ko gamit ang likod ng palad ko. Tumayo ako at lumapit sa salamin. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang Rian na umiiyak at nagpapaapi. Siya si Veronica. At si Veronica ay marunong maglaro ng marumi. Kinuha ko ang cellphone ko at nag-type ng mensahe para sa isang kaibigan ko sa NBI na matagal ko nang inihanda para sa araw na ito. Send backup. We proceed as planned. Sinuot ko ang aking pulang lipstick. Sorry, Ethan. Hindi ko matutupad ang hiling mo. Pupunta ako. At sisiguraduhin kong ito na ang huling beses na may sasaktan siyang mahal natin. Magkita tayo sa altar, ate. Pangbangkon. Ang bawat kalansing ng kampana ng simbahan ay parang musika sa aking pandinig. Nakatayo ako sa pintuan ng San Agustin Church, suot ang isang gown na nagkakahalaga ng milyon. Puno ang simbahan ng mga kilalang tao, politiko, at business tycoons. Lahat sila ay nakatingin sa akin. Huminga ako ng malalim. Amoy sampagwita at mamahaling kandila, ang hangin. Ito na. Ito ang araw na magiging reyna ako habang buhay. Nagsimulang tumugtog ang bridal march. Dahan-dahan akong naglakad. Ang haba ng aking belo ay sumasayad sa red carpet. Tila isang ulap na sumusunod sa akin. Nginitian ko ang mga bisita. Nakikita ko ang inggit sa mga mata ng mga kababaihan at paghanga sa mga kalalakihan. Sa dulo ng altar, naghihintay si Ethan. Napakagwapo niya sa kanyang puting tuxedo, pero mukha siyang bangkay. Namumutla, nanginginig. Ang mga mata niya ay puno ng takot at luha na hindi pwedeng tumulo. Mabuti naman, alam niya ang lugar niya. Pagdating ko sa altar, kinuha ni Ethan ang kamay ko. Ang lamig-lamig ng palad niya. Lumapit ako sa kanya para humalik sa pisngi, pero bumulong ako sa tenga niya. Ayusin mo ang mukha mo. Isang maling galaw mo. Titigil ang puso ng nanay mo. Naramdaman ko ang paninigas ng panga niya. Tumango siya ng marahan at pilit ng ngumiti. Isang nangiting puno ng pighati. Humarap kami sa pari. Nagsimula ang seremonya. Ang mga salita ng pari ay parang ugong lang sa akin. Gusto ko nang matapos ito para mapirmahan na ang marriage contract. Iyon lang naman ang mahalaga. Ang pirma na magbibigay sa akin ng karapatan sa lahat ng ari-arian niya kapag naaksidente rin siya balang araw. Bago tayo magpatuloy, biglang sabi ko, pinuputo lang sermon ng pari. Nagulat ang lahat. Kinuha ko ang mikropono. Gusto ko lang ibahagi sa inyong lahat ang kwento ng pagmamahalan namin ni Ethan. Sabi ko ng may pag-arte. May inihanda akong video presentation. Senyas ko sa technical team. Bumaba ang malaking projector screen sa likod ng altar. Dumilim ang ilaw sa simbahan. Nagsimulang tumugtog ang isang romantic na kanta. Lumabas ang mga pictures namin ni Ethan. Mga pictures na pilit, mga pictures na edited. Ngumiti ako habang nakatingin sa screen. Perfect. Pero biglang, cursed! Tumigil ang musika. Nag-static ang screen. Anong nangyayari? Bulong ko. Tumingin ako sa control booth. Ayusin niyo yan. Biglang nagbago ang video.
Hindi na ito pictures. Isa itong video clip na malabo. Kuha ng isang CCTV camera sa isang parking lot. Gabi. Umuulan. Nanlaki ang mga mata ko. Sa video, may isang babaeng nag-aabot ng makapal na sobre sa isang lalaking naka-hoodie. Ang boses. Ang boses na yon. Siguraduhin mong puto lang preno. Gusto kong mamatay siya ngayong gabi. Ayoko ng survivors. Ang boses ko. Narinig ko ang sabay-sabay na pagsinghap ng mga tao sa simbahan. Oh my God! Bulong ng isang bisita sa harap. Si Rowena ba yan? Patayin niyo yan! Patayin niyo! Sigaw ko. Nanginginig na ako sa galit at takot. Fake yan! AI yan! Sinasabotahe ako! Pero hindi tumigil ang video. Lumipat naman ito sa isang recording ng tawag sa telepono. Nailigpit ko na si Rian, ma'am. Sunog na sunog ang kotse. Good. Ipadadala ko na ang bonus mo. Hindi. Hindi totoo yan. Sigaw ko. Halos mapaos na ako. Humarap ako sa mga tao. Huwag kayong maniwala. Si Raulo ang gumawa nito. Wala nang maniniwala sa'yo, Rowena. Ang boses na yon. Umalingaw-ngaw ito mula sa main entrance ng simbahan. Bumukas ang malaking pinto. Ang liwanag mula sa labas ay pumasok. At sa gitna ng liwanag, may isang figura. Naglakad siya papasok. Hindi siya naka-gown. Naka-business suit siya na kulay puti. Malinis, marespeto. At ang mukha niya, wala na ang makapal na makeup ni Veronica. Ang mukhang yon. Rorian, nauutal na sambit ni Tita Martha, ang ninang namin. Naglakad si Rian sa gitna ng aisle. Ang bawat hakbang niya ay puno ng galit at hustisya. Sa likod niya, sumunod ang mga ahente ng NBI at kasama nila, nakasakay sa wheelchair. Ang nanay ni Ethan. Napatingin ako kay Ethan. Umiiyak siya. Pero sa pagkakataong ito, luha ito ng saya. Ligtas na siya, Rowena. Sigaw ni Rian. Ang boses niya ay dumadagundong sa buong simbahan. Wala ka nang hawak sa amin. Umatras ako. Parang umiikot ang paningin ko. Paano? Bulong ko. Paano? Akala mo ba hahayaan kong saktan mo ang pamilya ko? Sagot ni Rian nang makarating siya sa paanan ng altar. Matagal na kitang pinaghandaan. Habang busy ka sa pagpapaganda para sa kasal na to, inililigtas na ng mga otoridad si Tita Elena. Itinuro ako ni Rian. Rowena Villaflor, tapos na ang palabas mo. Ikaw ang pumatay kay Papa. Ikaw ang nagtangka sa buhay ko at ikaw ang nagnakaw sa kumpanya. Nagkakagulo na ang mga tao. May mga nagbi-video. Ang mga NBI agents ay tumatakbo na papunta sa altar. Hindi! Sigaw ko. Hindi ako pwedeng makulong. Hindi ako pwedeng matalo. Ako ang bida. Ako ang dapat manalo. Nawala ako sa sarili. Ang tanging nakikita ko na lang ay ang mukha ni Rian. Ang mukha ng kapatid na laging kumukuha ng lahat ng atensyon. Kung babagsak ako, isasama kita sa impyerno. Mabilis kong hinablot ang kutsilyong pang-cake sa mesa sa gilid ng altar. Mamatay ka na! Humiyaw ako at tumakbo pababa ng altar. Nakatutok ang patalim sa dibdib ni Rian. Gulat na gulat si Rian. Hindi siya nakagalaw. Rian! May isang anino ang mabilis na humarang. Jaleb! Narinig ko ang tunog ng pagbaon ng kutsilyo sa laman. Pero hindi kay Rian tumama. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko kung sino ang nasa harap ko. Ang puting tuksido ay unti-unting namumula sa dugo. Ethan, bulong ko. Binitawan ko ang kutsilyo. Umatras ako. Nanginginig ang mga kamay na puno ng dugo. Bumagsak si Ethan sa sahig. Ethan! Sigaw ni Rian. Sinalo niya ang katawan ni Ethan bago ito tuluyang tumama sa semento. Agad akong dinumog ng mga pulis. Pinuwersa nila ang mga kamay ko sa likod. Bitawan niyo ako. Hindi ko sinasadya. Ethan! Sigaw ko habang kinakaladkad nila ako palayo. Nakita ko si Rian. Yakap-yakap si Ethan na duguan. Umiiyak siya ng malakas. Tumingin sa akin si Ethan.
Hirap na hirap huminga, pero may bahid ng awa sa mga mata niya. At sa sandaling iyon, alam ko na, talo na ako. Talo na ako sa lahat. Nagdilim ang paningin ko habang hinihila ako palabas ng simbahan, kasabay ng tunog ng sirena ng mga pulis at iyak ng kapatid kong inagawan ko ng lahat. 6 na buwan. 6 na buwan na ang lumipas mula ng gabing iyon sa simbahan. Ang gabing muntik nang magtapos sa buhay ni Ethan at ang gabing tuluyang nagtapos sa kasamaan ni Rowena. Nakatayo ako ngayon sa harap ng isang puting rehas. Malamig ang simoy ng hangin dito sa Mandaluyong. Tahimik. Pero ang katahimikan dito ay hindi nakakapagbigay ng kapayapaan. Ito ay katahimikan ng mga isip na nawala sa sarili. Ma'am Rian, tawag ng nurse sa akin. Pwede niyo na po siyang makita. Pero tulad po ng dati, baka hindi niya kayo makilala. Tumango ako at humugot ng malalim na hininga. Binuksan ng nurse ang pinto. Sa isang sulok ng puting kwarto, nakaupo si Rowena. Ang dating babaeng laging naka-makeup, laging suot ang pinakamamahaling damit, at laging nakataas ang noo. Ngayon ay nakasuot na lang ng puting bestida. Ang buhok niya ay magulo. Ang mga mata niya ay nakatulala sa kawalan. May hawak siyang isang lumang manyika. Sinusuklay niya ang buhok nito gamit ang mga daliri niya. Shh! Bulong ni Rowena sa manyika. Huwag kang maingay. Darating na ang makeup artist ko. Ikakasal na ako kay Ethan. Dapat maganda ako. Kumirot ang puso ko. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa awa. Ito ang naging kabayaran ng labis na inggit at kasakiman. Nawala ang lahat sa kanya, pati ang sarili niyang isip. Nakulong siya sa isang pantasya na kailanman ay hindi magiging totoo. Lumapit ako ng dahan-dahan. Ate, tawag ko. Huminto siya sa pagsuklay. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Tinitigan niya ako ng matagal. Akala ko, makikilala niya ako. Akala ko, magagalit siya. Pero ngumiti lang siya. Isang ngiting walang laman. Sino ka? Tanong niya. Ikaw ba ang mag-aayos ng gown ko? Pakisabi kay Rian, huwag siyang pupunta. Akin lang ang araw na ito. Bumalik siya sa pakikipag-usap sa manyika. Napaluha ako. Wala na siya. Ang kapatid ko, matagal na palang wala. Pinapatawad na kita, ate. Bulong ko, kahit alam kong hindi niya naiintindihan. Pinapatawad na kita para sa sarili ko, para makalaya na ako. Tinalikuran ko siya at naglakad palabas ng kwarto. Sa bawat hakbang, pakiramdam ko ay may nababawas na bigat sa dibdib ko. Sinarado ko ang pinto ng nakaraan. Ang simoy ng hangin sa Batangas ay iba. Sariwa, maalat, puno ng pag-asa. Naglakad ako sa dalampasigan, hinahayaan ng mga alon na humalik sa mga paa ko. Dito nagsimula ang lahat. Dito ako namatay. At dito rin ako muling nabuo. Sa di kalayuan, nakita ko siya. Si Ethan. Nakatayo siya malapit sa pampang, nakatingin sa papalubog na araw. Ang kulay kahel na liwanag ay tumatama sa mukha niya. Lumapit ako at yumakap sa likod niya. Naramdaman ko ang pag-igting ng katawan niya bago siya dahan-dahang rumirelax sa yakap ko. Humarap siya sa akin. Hinaplos ko ang dibdib niya. Sa ilalim ng manipis niyang puting polo, ramdam ko ang pilat. Ang pilat ng saksak na dapat ay sa akin tumama. Masakit pa ba? Tanong ko. Umiling siya at hinawakan ng kamay ko. Idiniin ito sa tapat ng puso niya. Hindi na, sagot niya. Ang mga mata niya ay puno ng init. Paalala lang yan na buhay ako at buhay tayo. Ngumiti ako. Galing ako kay Rowena. Kamusta siya? Nasa sarili niyang mundo. Masaya na siguro siya doon. Hinawakan ni Ethan ang mukha ko. Ikaw? Masaya ka na ba? Tumingin ako sa mga mata niya. Wala na ang takot. Wala na ang pagpapanggap. Wala na si Veronica. Ako na lang ulit ito. Si Rian.
Pero mas matapang, mas matatag. Sobra, sagot ko. Dahil kasama kita. Dahil tapos na ang laro. Wala nang maskara. Wala nang taguan. Lumuhod si Ethan sa buhanginan. May dinukot siya sa bulsa niya. Isang singsing. Simple lang ito. Hindi kasing laki ng singsing na binigay niya kay Rowena noon. Pero para sa akin, ito ang pinakamakinang na bagay sa mundo. Rian Villaflor. Simula niya, nangingilid ang luha. Maraming beses na tayong pinaglayo ng tadhana. Maraming beses na tayong nasaktan at nawala. Pero sa huli, ikaw pa rin. Ikaw lang. Humigpit ang hawak niya sa kamay ko. Pwede bang ituloy na natin ang kwento natin? Yung totoong kwento. Walang script, walang ending. Just us. Tumulo ang luha ko. Pero hindi ko ito pinunasan. Hinayaan ko itong dumaloy bilang patunay ng kaligayahan ko. Oo, Ethan. Sagot ko. Oo. Isinuot niya ang singsing sa daliri ko. Tumayo siya at niyakap ako ng mahigpit. Parang ayaw na niya akong bitawan kailanman. Hinalikan niya ako sa ilalim ng paglubog ng araw, kasabay ng tunog ng mga alon na tila pumapalakpak sa aming tagumpay. Natutunan ko na ang pag-ibig ay hindi lang basta pakiramdam. Ito ay isang desisyon. Desisyon na maniwala kahit sa gitna ng pagdududa. Desisyon na lumaban kahit parang talo na. At higit sa lahat, desisyon na magpatawad para magkaroon ng puwang ang tunay na kaligayahan. Ako si Rian at ito ang aking muling pagkabuhay.